Kung nariyan na po kayo, so okay, basahin muna natin. Tayo po ay okay, sabay-sabay po tayo. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pakikilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalwalhatian at kadakilaan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanglibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, at sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katanging ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masagasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod o mabubuwal. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay yumuko at tayo ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na patuloy o Diyos ang dalahin po namin sa kabila ng nararanasan sa buong mundo at problema na sa paligid. Buksan mo po ang puso at kaisipan ng bawat isa, lalo po sa iyong mga anak na nagdadaos ng pananambahan at sa lahat na nakikinig ng iyong mensahe. Na ito ang panahon na ikaw ay patuloy na nangungusap at pinaalala mo, lalo na po sa mga anak mo na una na nakakilala sa iyo, na mayroong paghukom na darating, na ang nangyayari sa paligid ay bahagi ng iyong kalooban upang kami po ay ayusin, upang kami yanigin at alisin ang lahat ng bagay na nasa aming buhay upang pagpasok namin dyan sa kaharian ng Diyos, matagpuan mo kami tulad ng iyong nais, O God. Nahiharap kami sa iyong sarili na walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan, banal. Kaya, O Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa oras ito, ang dalangin ko po, ang bukas sa puso at kaisipan. Bigyan mo kami ng pagkaunawa. Bayaan mo ang aming matang espiritual ay makita ka namin. Ang aming mga tingang espiritual ay marinig ka namin, O Diyos. At Ama, gamitin mo lang po ako na ilingkod. Bigyan mo po ako ng tamang panalita, tamang kaisipan at tamang puso. Ama, ikaw po magpala sa amin sa araw na ito. Purihin ka po, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming inaangkin at pinagkapasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, pagdating po kasi sa Bible, sa pag-uusapan na yung pagiging ama, ang dami po kasi mga failure. Ang Bible po kasi gusto yan. Kung ano yung ang dapat malaman mo, yung pagkakamali o yung tama, ang Bible po gusto yan. Kaya nga wala na tayong maitatanong. Maraming fathers na nag-success, maraming fathers sa Bible na bumaksak at hindi po pinagpala ng Panginoon kasi naging pabayang ama. At kaya nga po, hindi ko po masasabing ako'y perfectong ama. Manapa, siguro nga sa bunga makikilala. Katulad ng ating napag-aralan nakaraan, napakahalaga po na makita sa bunga kung ano po ang pagiging ama mo. O ikaw ay ginagalang ng iyong mga anak. Kaya hindi ko masasabing hindi ako ako'y perfecto kasi wala naman dito yung mga anak kong lahat. Ano po? So, bagamat lahat sila ay naglilingkod at sumasamba sa Diyos, pero ang nakakaalam ng tunay na puso ng mga anak ay ang Diyos. Kaya lang po, ang ama dito sa lupa, kami po ng mga ama,
ang inaasahan ng Diyos na mag-aakay, na maglalapit sa Diyos ng tunay na pagsamba, tunay na pagkakilala sa Diyos. Kaya nga po, napakahalaga yung tayo po ay lumago sa pananampalataya. Kaya nga po, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagkatawag. Kasi nga po, huling panahon na ngayon, tayo po ba makakapasok sa kaharian ng langit o hindi? Tulad ng nagiging, naalala nyo yung aking naging mensahe noon, yung preparedness o yung readiness ay napakahalaga po kasi po ay kung hindi mo alam ay wag mo sisihin yung pastor. Hindi po kami ang magliligtas sa iyo. Kami po ay kasangkapan lamang at never masabi ko sa inyo na ganito ang puso mo. Manapan, may nadidiscern ako sa inyo. May nadidiscern. Yan po binigay sa atin, madiscern natin kung anong klaseng tao to. At may pinakaloban talaga na totally yung word of knowledge, word of wisdom, nararanasan o nakikita kung ano yung nararamdaman mo, pinararanasan ng Diyos, sabi gift nung ganon. So mayroong mga gift of prophet. So maraming gift ang Holy Spirit. Kaya lang po nangyayari ito kapag tayo po ay maayos sa harapan ng Diyos. Kapag hindi tayo maayos, ito ay nagiging isang head knowledge na lang. Kaya ang church nahihirapan. At maraming mga manampalataya hindi makasunod. Hanggang ngayon po, hindi makalago. Akala nila malago na kasi may ministry. Hindi po paglago yung marami kang ministry. Hindi po paglago yung marami kang ginagawa sa loob ng kapilya. Ang tunay na paglago, yung marami ka na naakay. At talaga ikaw ay may impact ang buhay mo sa ibang tao sa nakapaligid sa iyo. Kasi nga po, yung kagaya ginanta natin kanina, yung ako ay nabago, di ba? May nabago ba? Tingnan mo yung katabi mo. O bagong paligo lang yan. O bagay yung damit mo, bagay sa iyo. Di ba? Pero sa loob, wala naman na bago. Nakakatakot yan, pero babalaan ko po kayo, hindi po kami nagpe-perform, hindi namin kayo in-entertain kapag kami tumatayo dito. At kung kami may lumalakas ang boses namin at hindi po namin napipigil yon kasi nga po may Holy Spirit. At hindi ayoko po maging personal, maging personal sa inyo. Yung pe-personalin ko kayo, hindi po. Pangkalahatan po ang mensahe ng Diyos para sa atin sa panahong ito. Kaya kung hindi tayo magbabago, talagang hindi ka mababago. Kasi ikaw nakakaalam ng sarili mo. Amen? Kaya nga po dito sa ating pag-aaral, ay binigyan natin ng pamagat, make your calling and the election sure. Yan. Tiyakin mo ang pagkatawag at pagpili sa iyo ng Diyos. So tiyakin mo. Tiyak ka na ba? Kasi pagka tinanong ka, pag alam mo na ang lesson, ligtas ka na ba? Yes, ligtas ka na, anak ko. Bakit? Tinanggap ko si Jesus Christ. Pero iba naman, hindi nababago ugali. Paano ko? Mahirap, hindi ba? Kasi nga alam po ba nyo ay halos lahat po ng mga religion ngayon, ay kung matin po kayo ng prayer meeting, may pinakita po ako dito sa video, o yung iba po pinadala natin ng video, may religion na talagang pinagbabawalan na yung kanilang miyembro na huwag matin sa mga gawain ng mga born again dahil evil daw ang tinuturo kasi maraming practices na hindi na natin ginagawa. Hello? Ngayon, hindi natin alam. Kaya nga hindi tayo magpupursige na mag-aaral para pag may nagtanong sa atin, meron tayong nakabangga. O hindi natin alam, gumagawa ng kaaway, pero tayo walang ginagawa. Hello? Hindi natin kaya pagtanggol ang ating pananampalataya kasi nakatutok tayo sa, crush ko yun, gusto ko yun. Itong kailang pangarap ko. So, lagi tayo nakatutok sa mga bagay sa mundong ito. Alam natin ang mundong ito, iiwan natin. Hindi ko sinasabi kong mangarap. Ako nangangarap po hanggang ngayon. Marami kong pangarap. Kasi alam ko, ang Diyos ay hindi naman nagpapabaya. Kung kailangan natin, ibibigay yan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya napakahalaga po yun. Make your calling and election sure. So, tinawag tayo at pinili ng Diyos sa kanyang layunin. So, may purpose. Hindi sa layunin natin, hindi sa purpose natin. Iba kasi, nag-a-assume na siya ay malaguna dahil maraming ginagawa kasi lahat ng ministry yata sa iglesia ay kaya niya. So hindi po yun. Kasi lahat tayo mayroong part.
merong part sa gawain ng Panginoon. At huwag naman sabihin ng iba na hindi. Kasi alam mo na akong ministry, pero alam ng Diyos kung sino ako. Hindi po. Hanggang wala kang ginagawa, hindi ka lumalago. Pag wala kang ginagawa sa harapan ng Diyos at sa kingdom of God, dito sa lupa pa lang, ay hindi ka po lumalago. Hindi ka po pwedeng maging follower. Baka ma-hearer ka lang, nakikinig ka lang. Pero tandaan natin, maraming sinasabi sa Bible na babala. Kaya nga po, kung natandaan nyo yung 10 dalaga, tandaan natin na hindi ang ginasabi doon na yung hindi mananampalataya, yung ibang religion, hindi po, magkasama eh. Alam nila na darating ang Panginoon. Kaya maging warning po sa atin to. Para sa akin, napakahalaga na yung pagiging totoo. Kasi po, kanina po sinabi ko doon kanina nag-pray kami. Kasi po yung pinakita ko dito, minsan kung nakating kayo ng prayer meeting, may pinakita ko dito, hindi ko alam kung sa inyo napakita ko lahat. Yung isang pastor na nagtuturo sa munisipyo, sa mga pulis at saka sa kulungan. Nagtuturo po yan ngayon dito sa Kaya lang, itong linggo na ito namatay na siya. At last nakita kami, itong Sunday, ito ding year na to, sa burol din ng isang kasama naming pastor. Nagpatotoo nga sa akin Alam mo, pastor, nagpaalam na ako sa mga mahal ko sa buhay kasi may sakit po siya sa puso. Nagpaalam na nga siya. At ayun po, binigyan pa siya ng ilang buwan para mabuhay. Ngayon, nawala na po siya. So, mas matanda po ako sa kanya. 63 years old pa lang po siya. Masipag po yun. Nagtuturo sa mga pulis. Masipag po. Pati asawa niya ay pastora po. Kaya nakakatuwa po na ang lingkod ng Diyos ngayon ay uuwi. Siya po'y tatay. At napakasarap. Kaya ngayon sabi ko, Lord, kung ako'y kukuhanin mo, sana magpapaalam ako sa mga anak ko. Ipaalam mo sa akin na ako'y mamamatay na. Para sabihin ko sa mga anak ko, aalis na ako. Opo. Napaalam po yun. Pero ilang buwan po bago Kaya nga, Father's Day ngayon, mahalin po niyo yung tatay niyo. Pero pangarapin niyo, hindi maibili ng kotse, hindi mabili ng ganito, hindi po. Pero okay lang kung kaya niyo. Pero unang-unang hilingin niyo, makasama natin sila sa pananampalataya. Hindi man dito umatin, kahit sa ibang church umatin, okay po, walang problema. Hindi man tayo yung tamang church. Hindi lang tayo. Yes, mas maganda, kasama natin dito. Biro mo, napunta ka sa langit, tapos makita mo tatay mo nasa impyerno. Hirap Pero malaking title po na ibinigay ng Diyos. Sa Bible, di ba, ang lalaki ang ulo ng iglesia, kaya dapat ang lalaki ang nangunguna. Amen? Hindi babae. Pero hindi ko siya sabi kasi pare-pares naman tayong Kaya lang po, ulo. Pag sabing ulo, talagang kailangan siya ang leader ng iglesia. Ng kanyang pasambayan, kanyang pamilya. Kaya nga panalangin natin, hindi natin hinuhusgahan yung mga magulang natin o yung father nyo na hindi pa mananampalataya, yung mother nyo. Ang inano ko po yung mangarap kayo kasi pangako ng Diyos. Ang hirap po, mga kapatid. Ngayon, pinag-aaralan natin, may impyerno, malapit na paghuhukom, pero nonsense lang. Hindi natin pinagpe-pray, hindi natin iniiyak sa Panginoon ng ating tatay. Ako yung mga kapatid ko, marami pa, wala kaming mamagulang. Kaya nga, purihin po ang Panginoon, hindi lang tayo maging positibo, manampalataya tayo. Kaya kung alam mo ang salita ng Diyos, lalakas ang loob mo Kahit 2 seconds na lang, mamamatay ang mahal mo sa buhay. Alam mo, gagawin mo Amen? Hello? Kaya pag may naghihingalo, tinatawag ako Isa lang sinasabi ko, kahit naghihingalo siya, alam mo, Sir, Ma'am, o kung sino siya, ano pangalan niya? Alam mo, mahal ka ng Panginoon. Ako si Pastor Ray. Relax ko, boses ko, kahit saan lugar yon. Kahit sa phone. Pwede, tawagan niyo ako, naghihingalo. Pwede Pastor. Kaya lang, kung ikaw mananampalataya na, bakit magtatawag ka pa ng pastor? Ang tagal mo naman palataya. Kung ikaw mananampalataya na 1 year, 2 years, siguro, pwede pa, 5 years. Pero kung 10 years ka na, 20 years, sabi mo, mamatay na, anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Hindi mo alam. Ang hirap. Amen? Kaya, kung sigurado mo na ikaw tinawag ng Diyos, pinili ka ng Diyos, alam mo gagawin mo. Kaya lang, siguro, pinili ka ng Diyos, pero kulang ka
Alam mo yung kulang? Tamad. Tingnan ng katabi mo. Hindi ikaw yan. Alam mo yung tamad? Walang alam. Kaya nga yung sasabi nga, hindi totoo yung BO. Kasi may kaklase ko. Okay, laging paulit-ulit yun eh. Nakikiisa ako noon, nakikibuli ko eh. Babae yun eh. Pero nung makatapos kami ng high school, after 4 years siguro, nakita kami. Naglalakad siya, nakasalubong ko, naka-uniform eh. Sabi ko, saan nagtatrabaho? Sa bangko. Pero noon, nakikibuli ko, BO. Di ba? Kaya makasalanan ako eh. Hello? Kaya huwag niyo mamaliitin. Naalala ko yung kapatid ko nga eh. Ay, huwag na ganayon. Tataas ko pa. Kasi naalipusta siya. Nag-aaral siya ng nursing siya nga. Nagtitinda siya ng candy. Yung candy. Yung makukuha niya 4 pesos, bibenta niya sa 6. Tapos Sunday, sa harapan ng kapilya namin sa Tabang, nagtutuhog siya bibili siya ng 1 kilong gagawing barbecue. Nagtitinda siya. At ang uniforme niya, alam mo, 2 lang. Hindi ko alam kung 2 o 1 lang. Kasi pagdating niya sa pag-aaral niya, lalabak agad eh. Naalipusta siya. Hindi siya marunong. Sa mga aming magkakapatid, siya yung may layo na 7. Opo. Pero siya ngayon ang nagsalba sa amin. Tumulong sa aking mga kapatid, sa mga pamangkin ko. Hindi man lahat, pero nakatulong. Alam ng mga pamilya namin yan. Hindi man siya nag-asawa ngayon, pero ang kanyang puso, manggagawa siya ng Panginoon. Nagtuturo siya sa bata doon sa Ireland, sa church. Katulong siya ng pastor sa gawain. Alam mo ang panalangin ko sa kanya, hindi po ako humihiling na anong pa mapag-uwi na. Sabi nga, hindi ako humihiling ng bagong sapatos o bagong ano. Hindi po. Ang hinihiling ko ay makita uli kami. Lalo kayo matanda na ako. Mahalaga sa akin yung pamilya, hindi yung mga bagay na material. Siyempre, pag may binigay ba sa'yo, pastor, di ba, tatanggapin yun. Siyempre naman, tatanggapin mo, binibigay sa'yo. Hello? Hindi naman tayo hindi naman tayo tumatanggi doon. Kaya lang, mga kapatid, hindi ko hinahangad yon. At ang hinahangad ko nga, sabi ko, kasi matanda na rin yung kapatid ko, sa kanyang pag-retired, sana maging maligaya siya. So, sana ay malagaan siya kahit kung wala na kami, yung mga pamangkin na tinulungan niya. Hindi man tayo naniningil, sana mayroong mag-isip na huwag nalang pabayaan ng kalang tita kung nabubuhay pa. Okay. So, yun lang po. Kaya nga, napakaganda na alam mo kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, maayos mo yung relasyon mo dito sa tao, sa pamilya mo, at paano ka magpapatotoo, paano ka kikilos, paano ka mag-iisip sa mundong ito. Kasi kailangan mag-grow tayo. Kasi po, pinili tayo ng Diyos. Biro mo nakakahiya yan, pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Para saan? Sa kanyang purpose. Hindi yun sa purpose mo. Gusto kong ganito, gusto kong ganon. Kakamali po tayo. Una, make your calling and election sure to salvation, sa kaligtasan. Actually, pag tinawag na kaligtasan, kaya nga po, kung kayo po ay kami po ay nangangaral ngayon sa palengke, at kung kayo po ay nakakapakinig ng mensahe namin doon, kung kayo po ay kasi nakikita ko yung mga pinsan ng mga tiga rito, nakita ko yung mga andang sa palengke. Ano ang pinamabangaral namin? John 3:16. Paulit-ulit lang. Yung mga familiar na verses, isisigaw mo lang. Alam po ba niyo, mga kababayan, mahal po tayo ng Diyos. At ang sabi sa Bible, John 3:16, buksan po natin. Sabi nga dito, sa English po, NIV, babasahin ko po. Tingnan, basahin po natin, siguro po. NIV, John 3:16, nasabi dito, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, kaya nga po, titingnan po natin sa Tagalog, gayon na lamang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niyang, dito niya, His one and only Son.
yung kaisa-isa, yung bugtong na anak ng Diyos, kung ang sino man sa Kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung tuwiran na pagtawag ng Diyos sa mga tao. Amen? Ito po yung nabubuhay pa siya kay may John 3:16. Alam po ba niyo yung John 3:16? Ito po ay tinuturo sa amin sa lahat ng preach, huwag mawawala yung mga pamilyar, yung mga verses na tanyag na tanyag. Kaya nga sabi nga, ang puso ng Bible, ng New Testament ay yung John 3:16. Kaya sa lahat ng pangangaral, kahit matandang pangangaral, hindi nilalayo yan. John 3:16. At hindi mo yan matanggap at hindi mo yan inaalala at hindi nakatatak yan sa puso at isip mo, mga kapatid, nagkakamali ka na ikaw ay lumalago. Dahil tayo, sabi natin, tayo naligtas sa biyaya. Alam niyo yung biyaya, yun pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga merong biyaya dahil Jesus Christ, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa libutan, sa mga taong makasalanan. Kaya nga po yung John 3:16, wag natin ikakahiya. Kung kinakahiya mo ito, ay kinakahiya mo ang mabuting balita ng Diyos. At yung tuwirang pagtawag ng Diyos sa mga tao. Amen. John 3:16. Kaya napakalaga po yun. So, sa kaligtasan, hindi kailangan dito ang napakaraming salita at mahusay na salita. Sino ba ang namatay sa krus? Yan din ang sinasabi namin. Minsan, sabi ko, doon sa grupo namin, Pastor, ano ba ang verse ang gagamitin natin? Kung ano yung ilagay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi kami, walang standard. Pero isa lang sinasabi namin, puro yung mga basic na kailangan ng tao. Dahil yun ang panawagan ng Diyos. John 3:16, at saka yung mga bagay na nakahantungan at yung kalalagayan ng tao. Gaya ng Romans 6:23, Romans 3:23. Dapat yan po, kabisado natin. Alam niyo kung bakit? Pag marami kang kabisadong salita ng Diyos, malalayo ka sa pagkakamali. Amen? Ganyan din naman, di ba sa school, pag ikaw ay nagre-review, marami kang alam, di ba? Pag ikaw ay, marami kang may sasagot, di ba? Sa recitation, sa school, pag ikaw ay nagre-review at talaga nakatutok ka sa pinag-aaralan, so lagi kang, di ba? Ako po exempted. Kasi mahina ako sa isang subject. Ang ginagawa ko, gawa ng assignment, talagang pinisipagan ko. Pagdating ng exam exempted ako Sabi ko, natutuwa ako. Kasi mahina ako dun Ang ginagawa ko, tinututuwan ko yun. So, di ba? So, ako mahina. Gaya din sa spiritual, saan ka ba mahina? Mahina ka nga sa tukso Kaya nga, kung wala kang alam sa salita ng Diyos, lalo kang matutukso. Babaksak ka sa tukso. Opo. Kasi, ang lakas natin sa paglaban sa kasalanan, maging kay Satanas ay ang salita ng Diyos. Hindi ba natandaan nung tinukso si Jesus Christ? Anong sabi ng Diyos? Di ba? Sabi ng Diablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kasi 40 days and 40 nights na nag-fasting si Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, nasusulat. Hello? Sa atin, hindi. Yung pagkikipagdebate pa, hindi, ganito yan sa church namin, yung pastor namin, ganito, hindi. Hindi naman yung pastor magkakano sa iyo. Kahit mahusay ba yung pastor mo hindi man siya magliligtas sa iyo. Ikaw sa sarili mo, ligtas ka ba? Kahit anong klase yung pastor mo, kung ikaw ay wala ka talagang laman ng puso't isip mo ng salita ng Diyos, baka hindi ka maligtas. Baka hindi ka totoo. Nag-a-assume lang tayo. Kaya make your calling and election sure. Kaya nga po doon sa 2 Pedro chapter 1, verse 3, doon sa ating teksto, so binawa ko ito sa MBB, sabi doon, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Makadiyos, ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan ng kabutihan. Kaya mga kapatid, tingnan po nyo, ay napakahalaga po sa salvation po, tandaan natin, ito po yung sinabi, tinanggap natin ng lahat ng bagay na magtuturo sa atin. Ano ba yung lahat ng bagay? Ano ba yung magtuturo sa atin? Salita ba ng Diyos? Hindi po. Yung salvation, yung baptism of Holy Spirit, yung pagkakaloob ng Holy Espiritu.
So, yun po yung mabubuting bagay na naranasan natin, bigay sa atin. Totoo po. Kaya nga po kung ikaw ay mananampalataya na nakalimutan mo na, iba nga napabaptize pero hindi nagpatuloy. Hindi man nababago, nagpabaptize nga, hindi man nababago. Hindi po kayo maliligtas ng ganon. Baka, hindi po. Kahit tayo nagpabaptize, kahit 10 beses ka nagpabaptize, wala naman nabago sa buhay mo, wala man sa loob mo, wala man talaga yon. Hindi naman, hindi ka totoo. Baka nag-a-assume ka lang. Isipin po lagi ninyo, kaya binigay po yung mga parable, lalo na yung pinag-aralan natin noon, 10 virgin, di ba? Yung 5 ay matalino, yung 5 ay mangmang. Saan ka? Mamili ka. Dahil ikaw ang magkapasya eh. Dahil ikaw ang magkapasya, hindi man ikaw, hindi man ang Diyos eh. Yun ang free will na binigay sa atin, yung freedom to choose. Ano pipiliin mo? Kaya nga ka narito, naniniwala ako, pinipiliin nyo ang Diyos. So, hindi ko may nahatulan yung wala dito. Pero, ito masasabi ko, lahat tayo hinahanapan ng Diyos. Paano kung ngayon, o bukas ay rapture na? Kasama kaya ikaw? Paano ngayon ang tinawagan ng Diyos na lahat tayo magsisi? Paano yung wala dito? Hindi nakapagsisi. Ganun ba yun? Naniniwala naman ako ganito. Gagamit ang Diyos, kahit anong kaparaanan, kahit saan ka naroon, kung talagang tunay kang ligtas, yayanigin ka at dadaling ka sa pagsisisi. Hello? Iyon naman ang kagandahan. Kahit nasaan ka, kahit nasa loob ka ng kalukuhan, may ginagawa kang kalukuhan, tunay kang ligtas, yan. Mararanasan mo yung divine visitation, divine touch ng Holy Spirit. Yung gift of repentance, ibibigay sa atin ng Diyos. Naniniwala po ako dyan. Kasi po, ang dami ko po mga kilalang Kristiyano, sinasabihan ko, 1 year, 2 years, hindi umatin. Pag sinasabihan ko, ay hindi naman daw siya lumalayo sa Diyos, di ba? Pero umiinom, minsan meron kaming pinagpe-pray, talagang hayagan, nakikipag-inuman sa barangay. So, kitang-kita pa namin, dadaan kami, mahayo, nakita namin, nakikipag-inuman. Pero alam mo, minsan bumabalik siya kasi kinakausap siya ng Diyos. Hello? Kasi tunay ang kanyang pagtanggap, kaya lang matigas ang ulo niya. At mahina ang kanyang laman. Kaya naniniwala akong ligtas ngayon po, leaders natin sa isang iglesia. Hindi ko siya itataas, hindi ko sasabihin kung anong pangalan niya. Opo, kilala ko siya. At para sa akin, kung may mga nagkamaling kapatid, hindi ako naghahatol dahil hindi man ako judge. Kahit naman sa Bible sinabi Jesus kasi naparito ako hindi para kayo hatulan. Naparito ako para kayo ligtas. Sino ako para magsalta? Sinasabi ko lang dito na bilang babala na sinabi ng Diyos. Baka po tayo nag-a-assume, nag-aakala, nagpapalagay sa ating sarili na ligtas na tayo. Siguraduhin natin ang ating salvation. Verse 3 ng 2 Pedro chapter 1, His divine power has given us everything. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So yun nga po, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, binigay na sa atin yung sabi nga, everything we need for a godly life, for holiness. Kasi nga po yung Holy Spirit nasa atin na po. Kaya hindi tayo magiging banal kung wala kang Holy Spirit. At hindi ka magkakaroon ng Holy Spirit kung talagang hindi ka tumanggap kay Jesus Christ. At pwede naman mag-assume ka na ikaw ay ligtas na dahil nagagandahan ka at maaaring may ministry ka, na narito ka, pero hindi ka totoo, pero pwede ka mag-ministry. Pwede naman eh. Ano nangyari ngayon? Sa nakakakilala, di po ba? May leaders tayo, di ba? Ano nangyari ngayon? Nakakabandera sa Facebook na sinabi na nga at paulit-ulit aram niya to, di ba? Na nakipagtali sa kapwa lalaki at kapwa babae ay hindi hatanggapin sa kaharian ng langit. Yan ang ginagawa ngayon. Kapatid, warning po ito sa akin. Pero sa akin, minsan sabi ko, Lord, umiiyak ako. Hindi ako naghahatol, pero umiiyak ako at ipinapanalangin ko yon kasi sa akin nagmula siya. Isa ako sa ginamit sa kanya at iyon ang kahit kayo ay layuan niyo ako, sasama ko kayo sa prayer. Iyon po yung binigay sa akin ng Panginoon. Hindi po nangahulugan naghiwalay na tayo. Bahala ka na sa buhay mo, hindi po.
Ipagpe-pray kita, totoo po, ang dami kong pinagpe-pray na hindi ko po kasama at nagalit sa akin, o nagtampo sa akin, o natisod man sa akin. Pinagpe-pray ko po sila. Pero minsan nangusap sa akin ng Panginoon, biblical naman, nakalagay doon sa sabi, sa 1 John chapter 5, verse, doon sa bandang huli, sabi nga, kung ang kasalanan ng isang kapatid ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual, panalangin mo siya. Pero kung ang kanyang kasalanan ay hahantong sa kamatayang espiritual, huwag mo siyang panalangin. Kaya po huminto ako. Huminto ako dahil sinabi ng Banal na Espiritu sa akin. Pero nahabag po ako. At maasa pa rin na Diyos ay gumawa sa kanya. Hindi po natin mapipilit yung kaligtasan. Hindi po tayo naligtas ngayon para masunod ng kalooban natin. Hindi, milayo ng Diyos. At hindi tayo mahirapan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi binibigay na nga yung lahat ng bagay eh. Opo, lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po yun. Salvation sa pamamagitan ng pananampalataya. Opo, salvation sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano ka mananampalataya kung wala ka narinig? Kaya kung di mo naintindihan, yung sinasabi sa Romans chapter 10, verse 17, kaya't ang bunga ng pakikinig, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang ang isang tao sa pamamagitan ng mensahe ni Kristo. Di ba? So, yun po. Kaya nga, kung ang pananampalataya mo ay nanampalataya ka, tapos kinalimutan mo na si Jesus Christ ay namatay sa iyo, basta ako nanampalataya kay Jesus Christ. So, tapos na. Hindi mo inuunawa hanggang ngayon. Kaya nga ngayon, walang nababago. Pananamit mo, yung pagsasalita mo, ginagawa mo, hindi nababago. Bakit? Hindi mo naintindihan. Ang pagtanggap kay Jesus Christ, sa pananampalataya kay Jesus Christ, yung pagkakaroon ng kaligtasan ay pagkakaroon ng Holy Spirit, pagkakaroon ng bagong buhay. Nakuha po ba niya ibig sabihin? Kaya po ako, ang daming kong kalukuhan. Kaya sabi nga sa inyo, nakakatawa nga eh. Pati nga yung bigote ko, narinig ko sa Holy Spirit, alisin mo yan. Amen? Pagkukuli nga ng buhok ko, ayoko rin ng ganito, di ba? Maganda sana yung kasi pagka puti, hindi maganda lalaki ka, maitim ang buhok mo, di ba? Kitang-kita dito, hindi. Pag may ilaw, nakuha ng litrato, di ba? Nagre-reflect yung di ba? Pero hindi po eh. Kasi po, natutuhan ko na isuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Hindi po dahil sa naranasan ko na lahat ng bagay. Hindi totoo po. Kasi po, alam niyo kung bakit? Bata pa lang po ako, yung nireto na ako, yung mga tag doon, pinagkasundo na ako sa isang dalaga. Opo. Lumaki po ako na laging may pumunta sa amin, kumpare na. Totoo po yun. Pero nung kami po ay, alam ni Sister Elmi yan, kasi nakasamahan ko sa trabaho yung babae na yan, may edad na kami, nakita kami sa pabrika nakita kami, supervisor siya, tapos sabi niya, pwede ba mag-usap? Ganun kami. Sabi niya, pwede tayo mag-usap. Nag-usap kami. Kasi nga po, nakareto kami. Dapat kami. Natutuwa yung, ganun po, nakareto ako na sa kanya eh. Sino yung mga pangasawa ko eh. Tapos nag-usap kami. Tapos, wala man ako naramdaman sa kanya. Kasi, tapos, sinabi ko totoo. Tapos, pangalawa, magkaiba yung religion namin. Naging dahilan ko rin kami. Yun. So, totally, nasarado kami dalawa. Kasi umaasa kami, tumatanda kami. Kasi, nag-aasahan. Umaasa siya, kasi nga pinagreto na kami. At kaya kinakilala na po ako doon sa baryo ng babae. Kilala din po kami dito sa baryo namin. Meron pa siyang mga kaklase sa baryo namin. Kilala kami. Pag pupunta, sinasamahan pa nga sa amin. Siya pa kasi, yun po. Totoo po yan, hindi po kayabangan. Kaya nga po, mga kapatid, kaya kung makikita sa Holy Spirit, maraming itutuwid sa atin. Personally, hindi po yung pagmamayabang. Pastor, masyadong long hair kayo man yata. Kasi siguro nung panahon namin, kukunti pa yung maganda lalaki. Kaya gano'n. Ganun siguro. Kaya nga po ngayon, ay sa sarili ko, gusto ko sumunod sa kalooban ng Panginoon. Purihin ng Panginoon kasi dinala niya ako dito. Pero ayoko ng ganito.
Totoo, alam na ng Diyos yun. Kasi hindi man ako mahusay magsalita. Amen? Hindi ko man pinangarap na maging pastor eh. Kaya kayo po, huwag kayong mangarap maging pastor. Promotion po yan. At kapag inalis ka sa isang ministry, magantay ka, i-promote ka ng God kung saan ka dadalhin. O ibabalik ka ba o hindi. Hello? Kasi ako sinabihan din ng Holy Spirit, huminto ka sa evangelism dahil nagkakaroon ako ng problema. Huminto ako, pero nag-fasting ako, nag-pray ako, Lord, kahit isang kaluluwa, ibalik mo ako. Kasi yun po yung gift na bigay sa akin ng Panginoon, yung mag-evangelize. Binigyan ko ng Panginoon, so isang kaluluwa, pero may grupo akong kasama, hindi pa ako nag-iisa sa evangelism. Yung isang tao na yun, nag-iisang pamilya. Hanggang sa ibalik ko uli ako sa dati. So promotion yan. Hindi ko ginita ang sarili ko, Lord, gagamitin mo ba ako sa ganito? Pero hiniling ako, Lord, hiniling ko. Ibinalik niya ako. Di ba siya Haring David? Siya ay inalis sa pagkahari. Pero hindi niya inangad na maging hari pa di ba? Kaya lang, ibinalik ulit siya, di ba? Pinumutuloy siya ng Panginoon. Dinakila pa, kaya naggaling sa kanyang lahi si Jesus Christ. Hello? Kaya napakahalaga po yun. Salvation sa pamagitan ng panampalataya. Pangalawa, ang pagtanggap ng Espiritu Santo at kapuspusan nito. Yun nga po. Yun ang mabubuting bagay na magtuturo sa atin. Yung Holy Spirit, yung kapuspusan ng Holy Spirit at yung baptism of Holy Spirit, yun nga po, kapuspusan nito. Kasi yung kapuspusan po, yun po ay patuloy. Kaya nga po sa Bible, nung nanalangin ng mga mananampalataya, Gawa chapter 4, verse 31, ay yanig ang kanilang pinagtitipunan at sila napuspos ng Holy Spirit at may tapang na ipinangaral nila ang salita ng Diyos. So tumapang sila lalo na mapuspos sila ng Holy Spirit. Kaya nga kung minsan, kung gusto mong makapangaral ng salita ng Diyos, naisin mo, humingi ka sa Lord na, Lord, pangunahan mo ako. Yung pinakita kong video, dito po yung 15 years old or 14 years old na babae, nagsishare siya ng Word of God sa loob ng isang jeep. Hello? Kasi po, meron siyang tapang. Kasi po, kilala ko po yung church na yon. Tinuturo po doon yung baptism, yung kapuspusan ng Holy Spirit. Yun nagbibigay ng katapangan sa pangaral ng salita ng Diyos. Kaya kung ikay naduduwag, so yung Holy Spirit na sa iyo, hindi makakilos, hindi ka mapuspos. Bakit? Baka ikaw ay makalaman. Kaya hindi mo maranasan, hindi mo pipilit na pagka kumakanta ka, nagpapakanta, may umiiyak. Pagpapasok pa lang po, dito mararanasan mo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi po, yung mga ginagamit ay puspos ng banal na Espiritu. Kaya hindi po pahusayan. Si William Seymour, isa po yung nagpasimula ng Azusa Revival nung panahon ng 18th century, ng 1800 years. Anong po ba niya? Siya po ay bulag ang isang mata niya. Dahil siya ay negro, black American, anak siya ng slave. Alam natin, ang mga Afrika ginagawang slave nung araw, ng mga puti, ng Amerikano, inuwi sa kanilang bansa, gagawang alipin. Alam po ba niyo, hindi siya nakapag-aral ng elementarya kasi po, hindi siya tinatanggap ng school kasi black nga siya. Alak pa siya ng discriminate. Pero nagpatuloy siya sa nakilala ng Panginoon. Tapos nag-aaral siya ng Bible school. Hindi din siya tinanggap kasi puti siya. Pero binigyan siya ng favor. Diyan ka lang sa labas, sa pintuan, sa bintana. Makikinig ka na lang. Pumayag siya. At siya po yung nagsimula ng araw-araw, prayer, araw-araw. Alam po ba niyo, marami nagpapatotoo na marami po ang yung kulang ang organ na yung maiksi ang kamay humaba. Nagkaroon po ng revival. Maraming himala. True prayer. Hindi po siya mahusay. Hindi siya nakapag-aral ng elementarya nga. Kasi hindi siya makapasok. Dahil sa discrimination, binubuli. Maging sa Bible school, pinakaitan siya ng pagkakataon, pero siya yung ginamit ng Diyos. Kaya tingnan nung sa sarili mo,
Huwag mong itaas ang sarili mo dahil may pinag-aralan ka. Ang hinahanap ng Diyos, maganda may pinag-aralan ka, maayos pa ang puso mo. Totoo ka sa Diyos. Kasi alam niyo kung bakit. Yun po pinapangarap ko kasi ang daming mapupunta sa impyerno. Kung hindi tayo mangangaral. Kung mangangaral ka naman, walang impact. Yung pangangaral mo sa ibang tao, kasi nga, mayabang tayo. Mataas tayo. At wala tayong pagtitiis. Ang init mamaya, lalo mamaya. Magsisimula kami sa balagtas. Alam niyo, pagpunta ka sa balagtas, basang-basa ako ng pawis, napakainit, grabe. Pero hindi kailangan Kailangan. Hindi ko kailangan. Kailangan ng mga tao. Hindi ko po tinatataas ang sarili ko. Pero yun po yung iniisip ko Hindi yun ang sarili ko Baka magkasakit ka. Hindi, sanay na ako. Lagi naman ako nagkakasakit Diba? Okay lang. Yung kasama kang pastor ngayon, di ba? Saludo ako sa kanya. 63 years old. Sa ngayon, namatay na. Pero naging tapat siya sa Panginoon. Kinuha siya ng Panginoon. Opo, kilala po yan sa City Hall. Kung pupunta kayo ngayon dyan, pinagduluksa ngayon dyan. Hello. So, kaya nga pagtanggap sa Espiritu, Ephesians chapter 1, verse 13. Sabi nga, kung ano kayo ngayon, sabi sa Epeso, ang sabi po doon, kaya natin alalahanin to, kung marami kang alam, alalaman mo, may kasama pala ako, may tatak na pala ako. Minsan, kinakalimutan mo na, may tatak ka na Ang alam mo lang, may tatak na ako, Kristiyano na ako, pero hindi mo kinalimutan yung tatak mo, kasama mo, forever. Holy Spirit. Kaya nga sabi doon, Ephesians chapter 1, verse 13, sabi niya, okay, ayan. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinakalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Tuwang-tuwa tayo dyan, pero hindi natin pinamumuhay. Bakit? Hindi natin inaalala na may kasama tayo. Tatak Tatak lang di nakatatak lang. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Sa gayon, pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Ano ba pangako sa atin ng Panginoon? Hindi lang yung buhay na walang mababago ang buhay, pagkapalain ka, hahaba ang iyong buhay, magagamit ka, bibigyan ka ng anointing, ano pa yung kailangan mo? Pangako yun ng Diyos, di ba? Pero hanggang ngayon, kulang pa rin marami sa atin. Hindi ko po kayo hinahatulan, pero ito masasabi sa inyo, baka kulang po talaga tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos at yung pagiging totoo sa Diyos. Baka hindi natin sinusuko ang ating buhay. Hindi nangangailangan ng Diyos ng napakarunong. Pero masarap, marunong ka na, down to earth ka pa. Hello? Malaking mga agawa mo. Bakit po? Luzon, Visayas, Mindanao, pwede kang pumunta. Hello? Kasi pamasahe lang, kaya mo di ba? Tayo nga, Plaridel nga. Sabi ko, susunod tayo sa Plaridel. Sabi ko, Plaridel, mula dito hanggang doon, malaki ginagastos natin. Pero kung pupunta ka, hindi ka totoo, sayang. Hello? Ang pagkakataon. Programa lang tayo. Pero kung totoo ka, pupunta ka doon, possible, kahit naglalakad ka, pupunta ka doon, kahit walang pamasahe. Kasi nga, hinihipo ka ng Diyos. Hello? Kaya yung iba nga, wala nang pamasahe. Hindi mo na ako ating priority, wala kang pamasahe. Hello? Naranasan ko yan Kinausap ako ng Diyos Galing ako sa pag-welding. Ang init ng katawan ko. Tapos umuwi ako, mahamog-hamog pa. Alas 8 ang prayer namin sa tabang. Sabi ko, Lord, mamamahinga na lang ako. Ang sakit ng katawan ko. Pero sabi ng Holy Spirit, hindi, mating ka. Tapos sumakit pa ulo ko habang nagpunos ako ng maitot tubig. Tapos ng tuwalya. Tapos naglakad ako. Habang naglalakad ako, wala pa akong pamasahe. Naglalakad ako. Kulang-kulang 1 kilometro layo ng church namin, doon sa bahay namin. Naglalakad ako. Habang naglalakad ako, ang sakit naman ng ulo ko. Kasi nga, galing ako sa pag-welding. Tapos mamamog-amog pa. Opo, pero napakinggan ko Mating ka Nung pagpasok ko po doon sa kapilya, ganyan po, may tarangkahan tayo, malayo-layo doon sa highway, medyo malapit lang sa kalsada yung church natin sa Tabang. Pagdating ko doon sa tarangkahan, pagpasok ganyan, biglang nawala yung sakit na ulo ko di ba? Hello?
Kaya gusto natin ng himala. Lord, pagaliin mo bigyan mo po kami ng ganito. Ayaw ka sumunod eh. Kaya kung minsan, hindi tayo makakita ng himala. Hello? Kasi yung pananampalataya natin, yung kaligtasan natin, kaligtasan lang. Parang naging head knowledge lang, wala sa puso. Hindi pinamumuhay. Sabi nga na Ephesians chapter 4, yung Holy Spirit tatak sa atin yan. At pagdating sa verse 4, o chapter 4, verse 30 ng Ephesians, sabi dito, ay huwag niyong pighatiin. Sabi nga dito, verse 30, at huwag ninyong saktan o bigyan ng pighati o pighatiin. Huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Hello? Kaya kung wala kang Holy Spirit, hindi ka mapupunta sa langit. Ngayon sa mga maguha, paano yung pastor? Kailangan tanggapin mo si Jesus Christ. Pag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, amin naman ay kayo makasalanan, magsisi ka at tanggapin mo si Jesus Christ, papasok sa iyo ang Holy Spirit. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. At forever makakasama mo siya. Iyon yun, tatak. At ang titingnan sa iyo ng Diyos, every time na ikaw haharap sa Kanya, yung tatak. Yun ay si Jesus Christ. Dahil ang pagtanggap kay Jesus Christ ay pagtanggap sa Holy Spirit. Kaya kung minsan po, marami sa atin, hingi ng hingi, pero hindi dumadating ang hinihingi. At kung minsan, puro problema, may dumating na blessing, puro problema ang dumadating. Bakit po? Yun po yung problema. Hindi po natin pinagpapahalagahan yung Holy Spirit. Ang pinapapahalagan natin, yung kailangan ko ito, ako. Ulitin ko po, hindi inaalis ng Diyos na ikaw ay mangarap, magtrabaho ka, mag-abroad ka, hindi po. Ang tanong, kahit saan ka naroon, ano ka? O Kristiyano ka lang pagdating ng Pilipinas, pag nandito ka sa Bulacan. Paano kung napunta ka sa Cebu, napunta ka sa Mindanao, ibig sabihin, bahala sila, may church naman siya. Ganun ba yun? Hello? Kaya napakahalaga po yun. Sa ikalawang Thessalonica chapter 2, verse 13 to 14, ito po ang tandaan nyo. MBB, sabi dito, verse 13, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat. So nariyan po yan, basahin natin. Magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Verse 14, ito po, tandaan nyo ito. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwaltian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mga kapatid, kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, at sinabi yung John 3:16, tinatawagan mo ang tao at ikaw ay napapagamit sa Diyos na tinatawagan mo ang tao para lumapit kay Jesus Christ. At pag pinapangaral mo ang mabuting balita, hindi lang po yung gospel ay yung pong kay Jesus Christ na matay, ipakilala mo na siya yung kapagligtas, siya yung namatay sa krus, siya yung magbibigay ng lahat ng bagay sa atin. Dapat ganun po, ipakikilala natin. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kung kailangan mo ang kapayapaan, kailangan mo si Jesus Christ. Kung kailangan mo ang kayamanan sa mundong ito, yung mga material na bagay, kailangan mo si Jesus Christ. Dahil kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Hindi lang yung kaligtasan. Hello? Kaya marami sa ating hirap na hirap sa buhay. Sumasama ang loob. At minsan, nanghihina, pinagpe-pray ko naman eh. Kasi nga mga kapatid, kaya nga may fruit of Holy Spirit, yung pagtsatsaga. Natanda nyo? Love, peace, joy, di ba? Tapos pagkaraan ng patient o impersibility. Di ba? Pagkaraan ng tatlo, nanggaling sa langit, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, tapos sunod doon, pagtitiis. Ay, doon tayo mahina, pagtitiis eh. Di ba? Pag nagtatagal na, parang hindi yata totoo. Hindi na matiis yung, bakit yung kapitbahay namin, hindi man born again eh. Nabibili lahat ng bagay, ba't ako, Lord? Di ba? Naiinip na. Kaya kung minsan, sumasama na loob, hindi na ako atin. Kagayahin ko na lang yung born again doon, miinom eh. Iinom na rin din ako. Pwede pala eh. Nakatingin na doon sa comparison. Bakit saan na nangyayari ganon? Kabataan doon eh, gumagawa rin ng ganito eh. Bakit gano'n? Di ba? So, matakot po tayo doon. Kasi yun ang Panginoon mo.
Yun na tinitignan mo, hindi na si Jesus Christ eh. Ginagaya mo na lang yung ginagawa ng iba. Samantalang ang Biblia, kaya nga sinasabi, kaya nga po ako natatakot. Kasi nga po yung isang pastor na patotoo, na naginit daw po siya na 500 ang membro, pagdating sa rapture, 100 lang ang nadala. At naiwan yung 400. Hello? Para sa akin, yun po ay babala. Dahil sa panahon ngayon, nakikita po natin, kayo po nakakaalam ng sarili nyo. Makipag-usap kayo sa mga kabataan, di ba? Sabi nga, maganda sa amin, di ba? Hindi sabihin, alam mo, mabuti si Lord kasi nakakilala ko sa bihiran, di ba? Maganda sa amin, ang husay ng pastor namin. Naku, di ba? Pero hindi na alala. Alam mo si Jesus, guys, kaya ngayon nadinig ko na, sana noon pa, di ba? Sana noon ka pa nakilala si Jesus Christ. Kasi may naranasan siya. Hindi siya tumitigil, laging may patotoo, kaya nga, parang nakaka-boring naman ng born again. Puro si Jesus, puro si Jesus. Ganun talaga ang tunay na born again. Hindi yung, ang ganda doon. Alam mo, pag pumasok ka doon, ang ganda. Pagpasok mo gano'n, ako, ang lamig. Di ba? Hello? Siguro po, tayo po ay gumising na. Pangalawa, to the family of God. Ayan. Make your calling and election to the family of God. Sure. Make election sure to the family of God. Sa pamilya o sambahayan ng Diyos. Ephesians chapter 1, verse 4 to 5, NIV. Sabi nga dito sa English, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight, in love. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Amen. Sa Tagalog nga po doon, ang sabi nga tayo po ay nga po, pinili niya tayo mula pa noong una. Sabi dito, sa verse 4, sabi po doon, dito po sa akin sa Tagalog, sabi dito, bago palikayin ang salibutan ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya. Sa English po yan ay yung adoption. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Alam po ba nyo, sa mga ina-adapt po, yung mayroong history na adoption, alam mo, mas swerte sila. Alam mo, kasi yung adoption, hindi ka inanak, pero pinili ka. Hello? Tapos ginawa ka pa ng kasulatan na tunay na ikaw anak ka. Diba? Kasi ako po may pinsang buo, inangkin ko ng pinsang buo siya. Ampon po ng tsuhin ko. Kasi alam ko, minahal siya ng tsuhin ko. Wala na yung tsuhin ko ngayon, wala na yung mga tsahin ko ngayon. Pero siya, yung bata na to ay naging mapakatalino. Amen? At siya yung nakamana ng kayamanan ng tito ko. Pero hindi ako pinanghinayangan kasi naiintindihan ko eh. Kasi alam nyo, yung karanasan po, kaya nga sabi nga dito sa Bible, tayo po inadapt lang ng Diyos. Tayo po ay inampun lang ng Diyos. Kaya huwag tayo magmamalaki. Minsan nagmamalaki tayo, akala natin, minsan may gift lang tayo konti, o may talent, parang pinagmamalaki na natin yan. Foul po yan. Maging down to earth tayo. Lahat ng bagay yan galing sa biyaya lang ng Diyos. Kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nakapag-ministry sa biyaya lang ng Diyos. Kaya tayo nabubuhay dahil sa biyaya lang ng Diyos. Kaya samantalahin mo rin yung biyaya ng Diyos. Samantalahin mo yung pagtatagumpay, yung makuha mo. Opo, sa lahat ng bagay. Kaya nga po, napakalaga po yan. Kaya nga po, sabi doon ay tayo po ay sabi nga sa pinili tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ayun po. Yun po ang layunin at kalooban ng Diyos. Amen? John 1:12, pangako ng karapatan maging anak ng Diyos. Yun po yung kapangako sa una, di ba? Sinabi ni Jesus Christ, ang sino man sumampalataya at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya nga kung alam mo ito, hindi ka magmamalaki. Binigyan lang ako ng karapatan ng Diyos na maging anak niya dahil kay Jesus Christ. Kaya, nung sinampalatayaan ko si Jesus Christ, inadapt lang ako ng Diyos. Hello?
Kaya naiyak po doon sa TV. Meron po isang sa TV po nanonood ako. Siya po ay nag-viral po yun sa social media. Yung sinabi nga ay may Alzheimer na yung kanyang mami. Mami, alam ko na, ako'y ampon. Kasi hindi niya alam. Pero sabi niya, salamat sa iyo. Pinalaki mo ako, minahal mo ako, kahit hindi mo ako kadugo. Amen? Tayo po ba? Sana ganun eh. Lord, hindi ako karapat-dapat maging anak mo, pero, di ba? Narito ako ngayon, nagmi-ministry pa. Nabubuhay pa at nagtagumpay sa buhay. Alam niyo, doon nalulugod ang Diyos. Pero hindi ko po kayo nahatulan. Alam ko po, may panahon ng Diyos, paano siya mangusap sa atin. Yung po, para sa akin, yung po pinapangarap ko, yung maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi po doon sa karunungan, kahusayan, kundi yung pagkilala sa Kanya. Siya ang pinagmula ng aking buhay at kung sino ako ngayon. Katibayan ng pagiging anak ng Diyos. Romans chapter 8, verse 14. Ang sabi nga doon ay, sa 14, ang sabi nga doon, ang lahat ng pinapapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. O, kaya nga tayo may tatak. O, kaya may Holy Spirit ka, anak ka ng Diyos. Ang Espiritu, verse 16, na Romans chapter 8, ang Espiritu, nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So, paano ko malalaman yon? Kaya nga, nararanasan yan. Kapag hindi mo nararanasan yan, ibig sabihin, hindi ka pa tunay na born again. Hello? Kaya ang pagiging born again, ang pagtanggap kay Jesus Christ, karanasan yan. Hello? Kasi ikaw makakaranas kapag ikaw ay nagpe-pray ka, naiiyak ka, pag ikaw ay may nangungusap sa iyo, pag nagkamali ka, parang merong kinukonsensya ka, lumalakas ang konsensya mo, napabagabag ka, yun ang Holy Spirit. Hello? Pero kung hindi mo naranasan yan, wala ka naranasan yan, ay magtanong ka sa sarili mo. Ikaw nakakaalam kung tunay ka. Kaya mga kapatid, ayoko kayong hatulan, pero bibigyan ko kayo ng clue na kung talagang tayo ay nasa Panginoon, may Holy Spirit ka, kasama ng ating Espiritu, kasama yung buhay ka, meron ka pang Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yun nga yung mangungusap sa iyo. Pero kung hindi ka makausap, dalawa lang yun. Maaaring may Holy Spirit ka, pero matigas ang ulo mo at makalaman ka. Malamang sa iyo yung sarap. Gusto ko ito gagawin ko, pero nasa iyong Holy Spirit, kaya napipigati. Kaya nga, buti na lang, merong Romans chapter 12, verse 5, pinapalo niya ang minamahal niyang anak. Merong pagpalo. Pero pag hindi kayo pinapalo, natandaan po niya yung sinasabi dito ng ating pastor, senior pastor, kung hindi ka pinapalo, nakakatakot yan. Hindi ka anak ng Diyos. Hello? Hindi mo nalaman ng katotohanan. Kaya pag binasa mo ang Bible, tumiti mo yan kahit walang tuturo sa iyo. Hindi po yung, ngayon pag ikaw ay nagsisermon dito, nakarinig ka sa salita, tinatamaan ka, pasalamat ka, tinatamaan ka, kasi Holy Spirit yun. Maliban na lang, sinabi ko dito, yung salita ko. May mga joke-joke, di ba? Nagjo-joke, di ba? Minsan nagjo-joke kami. Minsan yun na natatawa, natatouch. Hindi yung Holy Spirit. Hello? Pero yung nakita nyo, sinabi, binasa ko lang dito, tumitim mo sa puso natin, yun po yun. Kasi ang salita ng Diyos, ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, kinakasihan ng Diyos ang kanyang mga lahat ng kasulatan. Sinasamahan, hinihingahan. Kaya ang Bible ay, kaya ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Hebrews chapter 4 verse 12. Kaya kung alam mo, kung nakakabisado mo, maraming passage sa Bible, lalo yung mga pamilyar, hindi ka makamalalayo sa katotohanan eh. Kahit wala kang dalang Bible, maisip mo. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipabayaman. Tapos gagawa ka sa kasalanan. Ganyan ka, mahihinto ka eh. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipabayaman. Kasama ko si Lord. Hello? Magiging preno eh. Yeah. Yung po ang magdadala sa atin, yung biyaya, dadalhin tayo para malayo sa kasalanan. Yung bagong buhay, yung pagpapatawad ng Diyos. Pero kung ikaw ito gagawin ko, nakaplano lahat, so matatakot po tayo. Hindi ko po sinasabing mali yung mga plano-plano. Pero mga kapatid, kung plano na yan, ay narinig mo kay Lord. Kaya nga ako po, kinukonfirm natin. Kaya ayoko magsabi na doon sa balagtas, dito ka, Brad, dito ka, ikaw ang tatawagin dito, ayoko. Dahil ang gawain ng Panginoon, ang pagka-pastor calling yan. Amen? Hindi ko alam sa inyo.
may isa sa inyo dahil dito dadalhin po doon sa Balagtas para maging pastor kung loloobin ng Panginoon. Hello? Ganyan din ang panangarap natin sa Plaridel. Kung loloobin ng Panginoon. Opo. Pero huwag kang mag-assume, kahit mahusay ka, magkapa-impress ka sa akin na hindi kita i-calling. Hindi ako ang may-ari ng iglesia. Bantay lang po ako. At kung ako may magagalit, malaking pananagutan ko yan kung hindi ko gagawin yon. Dahil malaki ang kahatulan ko, paano kung ako'y kuhanin kagad ni Lord? Isipin po natin, lagi yan. Kaya napakalaga po yun, katangian ng tunay na anak ng Diyos. Sa 1 Juan chapter 3, verse 9, ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. Sa ibang salin niya, binhi na galing sa Diyos. Iyon ang Holy Spirit, iyon ang bagong buhay. Dahil pagtanggap kay Jesus Christ. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaari magpatuloy sa pagkakasala. Kaya pag ikaw ay nagkakasala, patuloy mong ginagawa ang kasalanan. So, kapatid, nagkakamali ka. Kaya nga po para sa akin, hindi ako perfecto, pero gagawin ko ang magagawa ko. Opo, para ituwid ang dapat ituwid. Hindi ko po pag-aari ang iglesia, hindi ko kayo pag-aari. At hindi po niyo ako pag-aari, ako po ay alipin niyo. Kaya kung makita po niyo, kung ayaw niyong gagawin yung pinagawa ko sa inyo, ako gagawa. Okay lang. Kung ayaw niyong maglinis ng ako maglinis dyan. Sanay ako dyan. Para kay Lord, hindi para sa tao, hindi para sa iyo. Amen? Kaya ko maglinis ng kapilya, ng CR, kung kaya ko maglinis. Ako maglinis dyan. Okay lang. Ako magurong dyan. Okay lang. Kaya nga napakahalaga po yun. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, may katangian. Ba't bandang huli? To godliness or holiness. Sa pagiging maka-Diyos o sa kabanalan. Kaya make your calling and election sure to godliness and holiness. Ikalawang Pedro chapter 1, 3-5. Ulitin po natin. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos o godly life. Ito'y dahil sa ating pagkilala, sa ibang salin po yung kabanalan, ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Kaya mga kapatid, napakahalaga tumutok tayo kay Lord kasi po, yung bagay na dapat na ipamuhay natin ay pinagkaloob na sa atin lahat. Kaya lang hindi tayo makapamuhay ngayon dahil nga po sa kahinaan ng laman at bigyan tayo ng free will ng God, free will to choose. Gagawin ko ba ito o hindi? Nasa sa iyan. Walang magagawa yung tigapagturo. Walang magagawa ang pastor. Kahit kami manggalaiti dito, wala kami magagawa. Dahil ikaw ang hari ng sarili mo. Pero kung gagawin mong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ng buhay mo ay si Jesus Christ, tama ka. Kahit saan ka makarating, pagkapalain ka ng Diyos. Sa paraang ito, verse 4, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga sadakila at nakapahalagang pangako upang makaiwas sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito. Hello? Kaya nga, nasisira po ang ministry, nasisira ang gawain ng Panginoon. Bakit po? Sa gawain ng sa mga pagnanasa ng mundong ito. Kaya nga sa Roman chapter 12 verse 2, sabi nga, huwag kayong umayon, huwag na kayong gayahin ang ugali ng mga tao sa mundong ito. Kundi bayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Hello? Di ba nyo naalala yon? Maliban na lang kung di kayo nagbabasa ng Bible.
nakakasirang pagnanasa sa libutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Yung kabanalan. Hello? Tayo yung extension ni Jesus Christ. Kaya kapag tayo yung ating kamay, pag may pinutungan, magkakaroon ng kapangyarihan. Diba? Maputungan niyo yung kamay dahil sa inyong pananampalataya sa aking pangalan ay gagaling. Diba? Hello? Yung kamay mo may kapangyarihan. Ako to eh. Pero sinabi ng Bible, ang sumampalatayan, di ba? Marcos chapter 16 verse 17. Ang sumampalatayan, binibigyan ng kapangyarihan sa pangalan ko yung magpapalayas ng demonyo. Magpapalayas ka ng demonyo, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Yan ang napapalayas mong minsan, yung demonyo hindi mapalayas eh. Yung demonyo gumagawa sa inyo, kaya napapalayas mo yung katabi mo. Hindi na tayo magkaaway na tayo. Yung demonyo, napalayas kayong parehas. Hello? Nakuha nyo. Sabi ng Bible, baliktad eh. Magpapalayas ka ng demonyo. Ba't kayo nag-aaway? Yung demonyo yung naghahari sa inyo. Tama? Hello? Hanggang merong alitan, may pag-aaway-aaway sa anak ng Diyos. Gawa po yan ng demonyo. Hindi gagawin yan ng Diyos. Ang gusto niya, mabuklod tayo ng pagkakaisa sa pag-espiritu. Hello? Kaya nga kung ito po alam nyo, maiintindihan nyo yung sinasabi ko at maging maingat tayo, lalo sa panahon ito. The last day, malapit na paghuhukom, nakakasindak po nangyari ngayon sa Mindanao, hati-hati ang lupa. Grabe. Hello? Bakit doon ginawa? Kung ginawa dito dito po sa Luzon, tabi-tabi ang bahay, ang dahil mamatay. Totoo po yan. Paano kung pahintulutan ng Diyos? Sino nakakala mangyayari bukas, Lunes? Hello? Nasa panahon tayo na pag-iyanig. Pero ikaw, si pastor, okay lang, ganyan pa. Binabaliwala natin. Hello? Pero ako po seryoso, lagi po akong nananalangin. Pinapanalangin ko po kasi ang hirap. Lalo ngayon, merong El Nino. October, November, sobra init. Hello? Babala po ito global. El Nino. Hindi po sa Pilipinas lang. Hello? Tapos na ba ang gera? Hindi pa. Saan nakatutok ang mundo? Sa Israel. Tingnan niyo yung Bible. Sa huling panahon, tututok ang kasaysayan sa Israel. Hello, malapit na. Anong ginagawa mo? Naging katitisuran ba tayo o naging pagkapala sa iba? Hello? Para sa akin, sabi nga, kung tayo po ay hindi tayo nakakatulong, magsisi tayo. Kasi pag hindi ka nagsisi, pag gumawa ang Panginoon, kaya nga po, ako po, ito po ang sasabi ko sa inyo. Minsan may pinagsasabihin ako, kasi nakakatakot po pag pinalo ka ng Diyos. Opo. Kasi nakita ko, yung isang kapatid na namatay, tinanong kay Lord, bakit? Sabi niya sa akin, may ginawa ako sa kanya. Alam ng Diyos yung mabigat po yung kasalanan niya. Lumipat ngayon ng church, pinagpatuloy naman yung kanyang kakasalanan. Pinatay siya, namatay siya. Alam po ba niyo, kahit po, ulitin ko po, kahit po siya mula nung malis sa church na ito, kahit lumipat, kasi wala namang problema doon sa nilipatan, church din naman yun eh. Pinagpe-pray ko po siya. Bakit po? Kasi ako nakakilala sa kanya. Kilala ba niyo doon sa ano? Hindi nga po. Hello? Sino makakatulong sa kanya para ipag-pray? Hindi alam ang problema niya. Hello? Kaya kayo po, pinagpe-pray ko. Kahit lumayo kayo sa pag-pray ko kayo. Kasi yun naman ang katungkulan ko, kaya ako nakakilala sa inyo eh. Maliban na lang kung kilala na kayo doon sa lilipatan nyo. Amen? Maging gising po tayo. Tinawag tayo ng Diyos para maging banal. Romans chapter 1 verse 7. Romans chapter 1 verse 7. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Tinawag po tayong mga banal. Maging banal. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 15 to 16, ang sabi po dito, MBB, sabi po dito, verse 15 ng 1 Pedro chapter 1 verse 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa.
sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hello? Sinong gagawa nun? Kami, maging maingay lang dito. Pwedeng ganyan, kami dito. Pero yung magpasya, hindi kami yun. Hello? Walang magagawa kahit maging maingay ako dito. Pero ang gagamitin ko, yung pagkakataong binigay sa akin at kung ano yung pinasasabi sa akin ni Lord, napakahirap po. Napakarami madali namang gumawa ng lesson o ng sermon na hindi ka nakakasakit, di ba? Na hindi nakakabangga. Pero hindi po eh. Kasi malaking pananagutan namin. At isa pa, naghahangad din ako na pagpalain ako ni Lord, yung mga anak ko, yung pamilya ko. Paano yung mga kapatid ko hindi pa nakakilala sa pag-iningi ko na sila maligtas? Kung hindi ako totoo, kahit ako mag-iiyak na sa pananalangin, lumuludo at umiiyak, pero ang dami kong problema sa puso ko, paano ko susundin ang Diyos? Buti na lang, may biyaya ang Diyos. Alam ng Diyos yun. Sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko, wala na rin ako po ngayon sa mga pamangkin, apo. Kahit sa in-laws ko, pinapanalangin ko yon. Kapatid ni Sister Elmy, kamag-anak ni Sister Elmy. Opo. Hindi po ako tumitigil. Hindi po ako perfecto. Pero masasabi ko lang sa inyo, sigurado ako sa pagkatawag sa akin ng Diyos at pagpili sa akin ng Diyos. Kaya doon ko tinaturuan mabuti ang aking sarili. Sinisikap ko. Kasi yun po ang pinayo dito po sa atin. Dito po tayo magtapos sa 1 Pedro. Yan po. Ang sabi doon, ganito. Doon sa verse 5, kaya nga po, keep growing. Kailangan po tayo lumago. Palaguin po natin ang ating pananampalataya. Paanong paraan? Kaya nga sabi dito yung katangian, dagdag natin. Sabi dito, verse 5, sabi po nung 2 Pedro, chapter 1, verse 5, dahil dito, sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Tama nga naman. Kasi babasahin ka ng tao, hindi sa sinasabi mo, kundi sa ginagawa mo. At doon pa si sinungalingan ng taong kaharap mo na ikaw ay sinungaling. Totoo kang sinungaling. Dahil ang sinasabi mo maganda, pero hindi nakikita sa buhay mo. Hello? Gumawa ka ng mabuti para malamang ikaw ay marunong. Wag mong sabihin, kahit English, kahit lahat, alam mo, version ng Bible. Pero hindi naman nakita sa buhay mo, walang impact yan. Kahit sa pamilya mo, mangarap ka ng mangarap, iikot lang. Doon sa ikaw ipapaluin, kakastiguhin ng Diyos dahil hindi ka matuto. Ang hirap po niya, naranasan ko yan. Kaya hindi ko inakahiya. For 1 year, nagkaroon ako ng disciplinary action sa akin. Inalis ako sa isang ministry. Kaya hindi ako tumigil sa pagtulong sa ministry. Humingi ako ng tawad sa Lord. Kaya sabi ko niya, hindi ako perfecto, pero marami ko natutuhan sa bawat pagkakamali ko. Tinuntungan ko yan, kaya ako narito ngayon. Malakas ang loob ko sabihin ko sa inyo, magsisi kayo. Kung hindi, pagdanda mo, saka sabihin mo, Lord, gamitin mo ako. Alam niyo, hirap na hirap ako ngayon, sakit ng tuhod ko. Alam niyo kung ilang oras ang tuhod ko ngayon, 2 oras lang. Pero hiningi ko, Lord, ngayon malakas ako. Kasi hiningi ko, Lord, palakasin mo ako. Samahan mo ako. Okay lang na mapagod ako. Para lang sa iyo. Yung iba, pag pananambahan, napuyat nung Sabado, kaya hindi mo na kasi sabi, kaya puyat ako. Yan ang Diyos niya. Yung gusto niya, sarili niya, yan ang Diyos niya. Tapos naghahanap, Lord, i-bless mo ako. Sana makatapos ako ng pag-aaral. Sana yung pangarap ko, sana yung anak ko, sana ang ganda. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon,
mo na ako ate ngayon. Siya nasusunod, hindi si Lord. Pero sabi niya, Lord, tinawag ko siyang Lord. Kaya nakasulat siya sa Bible, tinatawag niya akong Panginoon, pero hindi naman niya ako sinusunod. Hello? Pag tinawag mo siyang Panginoon, sundin mo. Di ba? Simple lang. Anong paliwanag doon? Wala. Yun lang, simple lang. Sinabi niya, tinatawag niya akong Panginoon, Panginoon. Hindi naman kayo tumusunod sa kalooban ko. Ano say noon? Ikaw ba, Pastor, nasusunod ba lahat? Hindi nga eh. Kaya nga lagi ako humingi ng tawad. Yun ang nagiging, kaya nga sasabihin ko sa inyo, hindi ako perfecto, pero naging tapat ako kay Lord. Lord, patawarin mo ako, hindi ko nagawa ito. Hello? Yung iba hindi. Nakaranas na, hindi na nagawa. Tapos pag ano yabang pa nakaganon, di ba? Ito, parang may muscle pa di ba? Pinakikita pa yung katawan, ano? Pero wala pagsisisi. Hello? Paano ka naging tapat? Ituloy po natin. Ang sabi po doon, ayan po, sa inyong kaalaman na pagpipigil sa sarili. Kaya nga pag marami kang alam, mapapreno ka sa gagawin mo. Amen? Mawala ka sa kasalanan. Gagawin ko ba ito? Hindi. Sabi sa Bible, naku, hindi, Lord. Di ba? Ganyan na yung paa mo eh. Pupunta ka na sa kasalanan eh. Di ba? So, di ba? Hirap hatakin, di ba? Kasi masarap. Gusto kong maranasan to. Di ba? Ganyan tayo. Di ba? Yung curiosity, lalo sa kabataan. Yung hindi natin naranasan kahit sa matatanda, kahit hindi naranasan, gusto maranasan kahit matanda na. Di ba? Kumisa yung paa natin. Ayan ang makamang na eh. Konti lang gusto kong maranasan to eh. Di ba? Hello? Yung mga nasa ng laman, pita ng laman, masarap ba yung sigarilyo? Masarap ba yung alak? Alam niyo, yun ang mga tanong ko nung araw eh. Masarap ba yung ganito? Makipagrelasyon? Masarap ba yung ganito? Hello? Opo. Pinagkatiwalaan, ako nga po ay, sabi natin, hindi po ako palikero. Marami akong naligawan na babae, pero hindi po ako. Hindi po ako gumalaw ng babae. Alam ng Diyos yun. Ginagalang ko ang babae. Kaya wala akong kasalanan sa kanila. Pero ngayon, hindi na po. At minsan, nagmamalaki pa. Pero sa harapan ng Diyos, hindi niya ako mapipigil sabihin totoo yan. Kasi po, yun po ang kailangan. Yun po ang kailangan. Ituloy pa po natin. Sa inyong pag-ibigay sa sarili ang katatagan at sa iyong katatagan ang pagiging maka-Diyos. Kasi nga hindi ka natokso eh. Naging matatag ka. At sa inyong pagiging maka-Diyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit sa kapatid, pagmamalasakit ang pag-ibig. Hello? Kung ang katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkilala sa Panginoong Jesucristo, hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Amen? Ang pagkakilala natin kay Kristo. Kaya nga, keep growing. Nagkamali ka ngayon, wag stop dito. Balik ka kay Lord. Ganun yun. Nadapa ka. Bangon ka. Yun ang gusto ni Lord. Hindi pa tapos. Hanggang dumating ka doon sa finish line, ay kukunin na mula sa lupa, papunta sa langit. Kahit wala pa rapture. May pangako ang Diyos, kung mamamatay ka, diretso ka na sa langit. Kaya nga sa rapture, yung mga kaluluwang nasa langit, lalagyan ng bubuhayin muli. Di ba? Hello? Pero pag namatay ka, nakaugnay mo si Kristo, kasama mo si Jesus Christ, yun ang nakasulat sa Bible. Ang paniwala natin ng Bible, ang katuruan ngayon, hello? Kaya kung hindi kayo magiging matatag, ang daming katuruan ngayon na lalaganap. Ngayon po, dumarating na yung UFO, 3 beses na, buong mundo pinag-uusapan yun. Merong UFO, may alien. At tandaan natin, meron po talagang mga demonyo na dadalhin na isusugo sa bandang huli at ang mga demonyo, yung Antikristo nga, gagawa nga ng mga himala mula sa langit. Hello, magbasa kayo ng Bible. Ano kailangan natin ngayon? Maraming tao ngayon, hindi na maniwala sa Bible, sa born again. Bakit po? Sa patotoong nasira. Hello?
Pero para sa akin, hindi tayo titigil. Kaya nga meron tayong trucks. Papagawa tayo 1,000. Papagawa pa tayo ng marami. Papagawa pa tayo ng marami. Kahit sa ganitong paraan. Magbigay lang tayo ng trucks. Pero kung may dala ka man trucks at ikaw nagbigay, babasahin ka pa rin. Sino nagbigay sa iyo? Tapos siya, siya ba? Huwag kang maniwala sa kanya. Tingnan mo yung buhay niya. Hello? Nasira na naman. Tingnan nyo ang nagagawa ng isang manggagawa na hindi naging tapat sa Diyos. Kahit anong sipag ng pastor, kung wala naman ang pagkilos ng Holy Spirit sa lahat, walang cooperation ng bawat isa sa ginagawa ng pastor, pastor lang ang mahayo. At least may mahayo. Pero hindi po eh. Kaya sabi ko nga sa paligtas, sige, sasamahan ko kayo. Kasi may hahayaan pa tayo, sasamahan ko kayo. Kung hindi ko kayo masamahan, nagpe-pray ako, Lord, sino? Ayoko mag-pinpoint. Kasi ang ginagawa sa akin ni pastor noon, tinatanong kami, saan ang puso mo? Saan kang lugar? Pinili ko to, San Pablo. Ang daming pagsubok. Halos 2 na lang kami natira dito. Sabi ko sa kasama ko, baka bibigay. Sabi niya, Ray, Brother Ray, di pa ako pastor noon, ini-encourage ko nga ang sarili ko. Alam, nakuha kami, lumuluhod kami dyan sa kanto, stoplight, lumuluhod kami dyan dati yan. Ikot kami dito sa baryo na to, bawat kanto pinag-pray namin. Dadalaw namin yung mga kapatiran. 2 na lang kami. Balik kami dito, wala pa yung church. Bakal pa lang yan. Upo kami dyan sa sulok, pray kami. Opo, hindi ako bumigay. Kasi nandun ang puso ko. At kilala ko ang sarili ko. Makasalanan ako. Binigyan lang ako ng pagkakataon, makapaglingkod sa Diyos. Tumayo po tayo lahat. Make sure your calling and election sure. Ikaw makapagpatunay yan. May nabago ba sa isip mo? Sa ginagawa mo? Sa pag-iisip mo? Bakit? Kasi may bagong buhay ka eh. Yan ang sinasabi ko 2 Corinto chapter 5 verse 17. Ang sino man nakipag-isa kay Jesus Christ ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Pero nakita ka na may nagpapakilalang Kristyano pero wala naman nababago. Peke yan, hindi yan legit. At huwag ka mag-assume nakalulugdan ka kahit ng pastor mo. Sabi ko nga sa inyo, marami akong masasabi, marami sinasabi sa akin at ayoko manumbat. Pero para sa akin, sinasabihin ko dito sa pulpitong ito, isa lang ang layon ng Diyos. Lahat po tayo ay magamit. At tayo po lahat ay may potensyal. Kung sabihin wala kang pinag-aralan, mahihiyain ka. Pag-aralan mo yung mga hero of faith na nagkaroon ng kasaysayan sa mundong ito. 1800s, 1900s, hanggang 2000, madaming hero of faith. Ngayon nga ako, sabi ko nga, saludo ako doon sa pastor na ngayon na namatay. Nakaburol siya ngayon, Father's Day. Pero ang kagandahan, nakakapagpaalam siya sa kanyang mga anak. Siyempre, hindi papayag ang mga anak. Hindi nila alam, kukuha na talaga. Ikaw, anong ninanais mo sa sarili mo ngayon? Magamit ni Lord? Habang ikaw nakatayo sa iyong harapan, kung gusto mong paggamit kay Lord, at gusto mong makasure ka na tinatawag ka ni Lord, so gumising po tayo. Mamaya po itaas natin na yung kamay. Hindi ko po kayo inaanong lahat kayo magtaas. Yung pong gusto at nauuhaw sa presensya ng Diyos at gusto talagang paggamit kay Lord. Hindi ko po kayo hinahanapan kayo lahat ay magtaas. Maging totoo po tayo. Pero kung ito pa yung dinikta ng puso nyo ngayon,
ng banal na Espiritu sa inyo, bakit hindi mo gawin? Doon sa mga baguhan na hindi pa naintindihan, huwag kayong mag-alala. Ito'y para din sa inyo. Kaya lang, hindi pa nyo masyadong naintindihan. Pero nung kayo tumanggap kay Jesus Christ, kabilang na kayo sa plano ng Diyos. Kasama mo na si Lord, magpatuloy ka lang, anak. Sa iyo si Jesus Christ. Tutulungan ka niya mabago. Pero kung magtataas ka at hindi mo naman binabago ang buhay mo, kapatid, sinasaktan mo ang sarili mo at pinagkukulang mo ang pagkapalang darating sa buhay mo at sa pamilya mo. Bakit kanyo? Kaya kabataan, kaya ka pinag-aaral para makatapos at makatulong sa iyong pamilya. Tama? Kung hindi ka totoo, di ba? Makatapos ka man, hirap na hirap ka makakuha ng trabaho, hindi ka rin nakatulong sa pamilya mo. At gumawa ka pa na ikaw may tapos man at ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ano man dating, dalhin mo ang pagkapala sa bahay nyo, may kasama yung sumpa. Dahil hindi yun galing sa tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ko po kayo sinusumbatan. Tulad ng isang kapatid na tumaya ng uweteng, tumama siya nagsabi sa akin, nagkasakit ang anak niya, nakautang pa sila, naubos yung pinanulunan sa uweteng, tapos pumunta sa akin, Pastor, pinalo ako ni Lord. Bakit ka pinalo? Sinasabi ko ito, totoo yan. Kaya nagtitiwala ka sa mga bagay sa mundong ito at hindi kay Jesus Christ. At yung mga labag sa kalooban ng Diyos sa ginagawa natin, huwag kang umasa. Pagkapalain ka ni Lord. Kaya ito ang huli. Kung nais mo na uuhaw ka sa tunay na pagkapala at pagkapalaya ng Lord, itaas mo yung kamay. Dahil ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Hello. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amang Banal, maraming salamat po. Sa oras na ito, O God, Lord, patuloy ang dalahin ko po, ikumbik mo ang bawat isa. Mangusap ka po, Panginoon, Lord, magpadala ka ng revival sa iglesyang ito, O God. Lord, hindi lang po kami narito yung araw ng linggo, hindi lang kami nag-ministry, hindi lang kami humahayop, kundi, Panginoon, kami ay naging tunay na umiibig sa iyo. Lord, paranas mo sa kanila ang iyong malahanggang pag-ibig na kahit kami ay matigas ang ulo namin, nandiyan ka pa rin, O Diyos. Hindi mo kami pinabayaan. Kaya lang, O Diyos, dahil nasa huling panahon na kami, ang nais mo na lahat ng sumusunod sa iyo ay mamuhay sa kabanalan. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, magpakabanal kayo sapagkat hindi nyo makikita ang Diyos kung hindi kayo magpapakabanal. Lord, itatak mo ito sa aming mga puso na hinahanap mo ngayon ng tunay na pagbabago sa amin, yung bunga ng aming pagtanggap. Hindi nga po kami ay maliligtas sa mabuting gawa, pero kailangan i-prove po namin. Makompirm po namin na kami tinawag mo at pinili mo, dahil ang pinili mo at tinawag mo ay nabago. Binigyan mo ng bagong buhay at ang Holy Spirit at tinanggap nila ay forever, makakasama nila kahit sila ay lumalabag sa kalooban ito. Lamang ang paalala mo, huwag namin pighatiin ang Holy Spirit at mawawala lang ang pighati at kalungkutan ng Holy Spirit na sa amin kung kami aamin sa aming mga kasalanan at hingi ng tawad. At tutulungan mo kami sa daan ng kabanalan. Ama, dalayan ko po sa mga kabataan dito, sa mga nag-graduate na, sa mga nag-aaral pa, elementary, high school, college, makatapos po sila. At yung nakagraduate na, Lord, samahan mo sila sa paghahanap ng trabaho, God. At yung the best na trabaho, ibigay mo sa kanila, Panginoon. At yung mga nag-aaral, Lord, yung provision na kailangan nila sa araw-araw, tuition fee, yung baon na araw-araw, sa kailangan nila, Lord, i-provide mo ito. Pagpalain mo kailangan mga magulang. At kung hindi pa mananampalataya kailangan mga magulang, Lord, makita at madaman nila ang iyong pag-ibig sa kanilang mga anak. O mahal sa buhay na mananampalataya. Sa gayon, sila rin po ay mabuksan, Panginoon, tulad ng iyong pangako, na kung kami sasampalataya kami at ang aming sambahayan ay maliligtas, O God. Ilayo mo po sa mga tukso ng kasalanan, pag nasa pitan ng laman ng mga estudyante po namin, lalo sa panong ito. Maging ang mga magulang, O God, Lord, in the name of Jesus, dalayan ko po
Tulungan mo po kami, Panginoon, bilang mga magulang, na maging magulang kami, hindi lang po sa loob ng aming mga sariling tahanan, maging magulang din po kami sa mga bata sa labas, sa mga kabataan na naghahanap ng tunay na kalinga ng magulang na hindi nagagawa na kanilang mga magulang na hindi pa mananampalataya. I-bless mo ang tahanan ng iyong mga anak, ang kanilang sariling pamilya, at magamit po sila sa ibang pamilya o sa mga tao, sa mga kabataan na walang mga magulang at hindi nakaralsap ng tunay na pagiging magulang, pag-ibig ng magulang sa pamagitan namin ng iyong mga anak, tatay o nanay. Lord, ma-extend po namin ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng aming mga gawa. Lord, ito po ang nais mo sa amin. Ang dalayan ko sa iglesyang ito, O God. Lord, magtayo ka ng maraming manggagawa, maraming aaniin, O God, pero kulang ang manggagawa. Kaya Lord, in the name of Jesus, mangusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. Kahit kami saan naroroon, Lord, magagamit mo kami. Ang kailangan lang po namin na maging tapat sa iyo. At ang lahat ng ito ay aking inaangkin, Lord, signs and wonders and miracles, ay mararanasan po namin kung paano yung mga hero of faith, Panginoon. Lord, ay pinagpala mo dahil sa kanilang pagtitiwala sa iyo, hindi sa kanilang kaya o kapangyarihan o galing, kundi dahil sa iyong kapangyarihan. Lord, ito po ang gawin mo sa amin. Babaan mo ng apoy ang iglesyang ito in the name of Jesus. At dalayan ko po, Ama, yung mga wala po ngayon at sa lahat na nakikinig ng mensaheng ito, God, Lord, buksan mo ang kanilang mga puso. Sila po'y gisingin mo at tunay nga po makagawa kami, makagawa ang bawat isa sa tunay na pagkatawag mo sa amin. Hindi lang kami maging anak mo, kundi mga anak mo na sumusunod sa Ama. At tulad ng iyong sinabi sa iyong salita, katulad ng ginawa ng aming Panginoon Jesus na naging masunurin sa Ama nasa langit. Ama, maraming salamat at dalayan ko po, Ama, maging sa pinansyal at material na bagay, lalo sa panahong ito. At sa panahong ito na mayroong El Nino, God. Lord, dalayan ko po, Ama, yung dalangin ng iyong mga anak, yung protection, O God. Lord, kahit po dumating yung mga problema o matinding init, maging handa po ang tahanan ng iyong anak na mayroong portion sa kanilang buhay, na mayroong kapayapaan, mayroong kalamigan, O God. Lord, bigyan mo sila ng karunungan. Lord, dalahin ko po, huwag mong pabayaan ng iyong mga anak. Hindi lang po kami sa iglesyang ito, kundi lahat ng iglesia, lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, malaki o maliit na iglesia. Lord, pagpalain mo kami, lalo sa araw na ito, ipahayag mo ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa lugar na ito na pikulo mo sa amin, na kami ngayon ay nakasamba sa iyo. Purihin ka po, Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito ay aming inaangkin at pinagpapasalamat sapagkat ikaw ay Diyos sa buhay. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.